May gusto lang akong ibahagi sa inyong karanasan ko sa bahay namin. Hindi ko alam kung masasabi ba itong multo o kung anuman. Pero sana ay matulungan niyo ako na maklasify kung anong klaseng kababalaghan ang nangyari sa amin. Nagsimula ito sa isang simpleng katok sa dingding. Noong una medyo kinilabutan ako, pero sabi ko baka may kumakatok lang sa kabilang bahay. Yung dingding kasi namin ay kahoy lang at manipis. Kaya kung may kumakatok man sa kabilang bahay, ay maririnig talaga namin. Kaso, nung narinig ko ulit yung katok, ay galing siya sa dingding na nasa labas ng bahay. Naisip ko na baka may kapitbahay na naglalaro ng bato sa labas, kaya kumakatok yung bato sa dingding namin. Hindi ko na lang pinansin. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit kong naririnig yung kumakatok sa dingding. Hindi na siya basta katok lang, parang may kumakatok na talaga na tao, sabi ko sa asawa ko. Baka may nagpaparamdam sa atin. Sabi niya naman ay baka raw may naggaganchilyo sa kabilang bahay at yung karayom ay tumatama sa dingding. Sabi ko, imposible yun kasi yung dingding na naririnig kong kinakatok ay yung nasa labas ng bahay. Sabi niya, baka raw may nagkakaraoke sa kapitbahay at yung boses ng kumakanta ay tumatama sa dingding. Sabi ko, ang corny ng mga hirit niya. Sabi niya, baka raw hangin lang yon. Sabi ko, kung hangin yon, bakit ba ako pa ang naririnig? Bakit hindi siya? Sabi niya, dahil daw sa ako ang hangin ng buhay niya. Natawa na lang ako sa asawa ko. Pero sa totoo lang, natatakot na talaga ako sa mga katok na naririnig ko. Bisperas ng Pasko noon, umalis yung asawa ko para bumisita sa kanila. Sabi ko, sumama na lang ako. Pero sabi niya, baka raw hanapin ako ng pamilya ko. Ang plano namin ay maghihiwalay kami ng Pasko, pero sa bagong taon ay kami naman ang magkasama. Kaya naiwan ako sa bahay. Habang wala yung asawa ko, ay naririnig ko pa rin yung kumakatok sa dingding. Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling yung tunog. Sinundan ko yung tunog, paikot-ikot ako sa bahay. At nakarating ako sa dingding na nasa labas ng bahay. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi ko pa rin matukoy kung saan talaga nanggagaling. Nilapit ko yung tenga ko sa dingding at narinig ko nga yung kumakatok. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang problema mo? Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ko, pero naisip ko na baka tao lang talaga ang kumakatok sa dingding namin. Kaya sabi ko, kung sino ka man, tumigil ka na. Wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Tumigil naman yung katok. Kaya sabi ko, ayun, natakot din. Pero kinagabihan ay narinig ko ulit yung kumakatok sa dingding. Sabi ko, hindi na ito tama. Kailangan ko nang malaman kung saan nanggagaling yung tunog. Kaya kinuha ko yung cellphone ko at nilagay ko sa may dingding. Sabi ko, i-record ko yung tunog para malaman ko kung saan ba talaga nanggagaling. Habang nagre-record ako, ay naririnig ko yung katok. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang gusto mo? Tapos ay nilapit ko yung tenga ko sa dingding. Pero wala na ako narinig na katok. Pumasok ako sa loob ng bahay at narinig ko ulit yung katok. Lumabas ako at nilapit ko yung tenga ko sa dingding. Pero wala na namang katok. Sabi ko, ano ba yan? Naglolokohan ba tayo? Pumasok ulit ako sa loob ng bahay at narinig ko na naman yung katok. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang gusto mo? Tumigil na ako at pinakinggan ko na lang yung nirecord ko. Nagulat ako kasi may naririnig akong mga bulong. Parang may mga nag-uusap sa dilim. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi ng boses, pero grabe, sobrang nakakakilabot. Parang nag-uusap sila, pero hindi ko alam kung anong lengwahe ang ginagamit nila. Hindi Tagalog, hindi English. Hindi ko na tinapos yung recording kasi natakot na ako. Sabi ko, anong nangyayari sa bahay na ito? Sino yung kumakatok? Sino yung nagbubulungan?
Bisperas ng bagong taon, naghahanda na ako nang marinig ko na naman yung kumakatok sa dingding. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang gusto mo? Tapos, narinig ko yung boses ng lalaki. Sabi niya, ano ba yan? Ano bang gusto mo? Boses ko yung narinig ko. Parang sinasabi niya yung sinabi ko. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang gusto mo? Tapos narinig ko ulit yung boses ko na sinasabi yung sinabi ko. Sabi ko, ano ba yan? Ano bang gusto mo? Tapos narinig ko ulit yung boses ko. Pero hindi na galing sa labas ng bahay yung boses ko. Galing na sa loob. Nilingon ko yung pinanggalingan ng boses at nakita ko yung sarili ko na nakatayo sa may pinto. Parang hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pakiramdam ko, para akong nasa panaginip na hindi ko magising. Basta, nakatakbo na ako palabas ng bahay. Tumakbo ako sa bahay ng kapitbahay namin at doon ako nagpalipas ng bagong taon. Nung malaman nila kung anong nangyari sa akin, ay sinabi nila na dati raw ay isang drug den ang bahay na inuupahan namin. Maraming masamang nangyari doon, kaya hindi na sila nagtataka kung haunted na ito ngayon. Nung bumalik yung asawa ko at nalaman niya ang nangyari sa akin, ay sabi niya lilipat na raw kami ng bahay. Pero sabi ko, wag na. Sayang kasi yung renta. Practical kasi pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kaya ko pa. Sinasabi ko na hindi naman ako natatakot sa mga nagpaparamdam, pero sa loob-loob ko, sobrang takot na ako. Hanggang ngayon, ay naririnig ko pa rin yung kumakatok sa dingding. Parang hindi na siya nawawala. Naririnig ko rin yung mga bulong at minsan kahit saan ako magpunta sa bahay, parang sinusundan ako ng mga tunog. Grabe, hindi ko na alam kung paano ko pa kakayanin. May na-experience kaming kababalaghan sa pamilya namin. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa inyo, pero sana ay maintindihan ninyo yung kwento ko. Tawagin nyo na lang akong Jomar. Nangyari ito noong 2019. Umuwi ako sa amin sa probinsya para magbakasyon. Nung gabing dumating ako, napansin ko na may kakaibang liwanag na nanggagaling sa kwarto ng mga magulang ko. Parang may nagbubukas ng flashlight, pero iba yung liwanag parang galing sa ibang mundo. Hindi naman ako nagtanong, pero na-curious talaga ako. Kinabukasan, tinanong ko yung tatay ko kung may ginagawa ba sila sa kwarto nila tuwing hating gabi. Sabi ni tatay, hindi raw. Kaya kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Sabi ni tatay, baka raw nananaginip lang ako, pero hindi ako nanaginip. Sa isip ko, baka nga pagod lang ako sa biyahe pero parang hindi Kinagabihan, hindi ako natulog. Naghintay ako ng 12:00. Nakabukas yung pinto ng kwarto ko. Nung mag 12:00 na, nakita ko na nagliwanag yung kwarto nila mama. Tumayo ako at sumilip. Nakita ko na yung liwanag ay nanggagaling sa lumang grandfather clock sa gilid ng kama nila. Yung liwanag parang kumikislap-kislap pa na para bang may sariling buhay. Nakakatakot, pero nakakaakit din. Nagtaka ako kasi wala namang ilaw yung orasan na yon. Lumapit ako at nakita ko na yung buong orasan ay nagliliwanag. Nagtaka si tatay at tinanong niya kung anong ginagawa ko. Sinabi ko sa kanya na nagliliwanag yung orasan, pero sabi ni tatay, wala naman daw siyang nakikitang liwanag. Pinilit ko si tatay na tingnan yung orasan, pero sabi niya wala raw siyang nakikita. Kinabukasan, kinausap ako ni mama. Baka raw may problema ako sa mata. Sabi ko, hindi. Sigurado ako na nagliwanag yung orasan. Inisip ko na baka optical illusion lang siya. Baka dahil sa pagod sa biyahe, kaya ako nakakita ng ganon. Pero hindi. Gabi-gabi nagliliwanag yung orasan. Tuwing 12:00, hindi ko na lang pinapansin. Pero napansin ko na tuwing nagliliwanag yung orasan,
Nagwawala yung mga aso at manok namin. Parang natatakot sila. Hindi ko na lang pinapansin. Baka nga may problema lang ako sa mata. Pero isang umaga nagulat ako nang makita ko yung orasan sa kwarto ko. Dinala siya doon ni tatay. Sabi niya, ayusin ko raw yung oras kasi mali. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero binuksan ko yung likod ng orasan. Doon ko nakita na may mga lumang journal sa loob nun. Journal ng lolo ko, parang sinadya talagang itago doon na para bang may sikreto silang binabantayan. Nung gabing yon, binasa ko yung mga journal. Doon ko nalaman na may nakilala palang engkanto si lolo noon. Naging magkaibigan sila at tinulungan siya ng engkanto sa maraming bagay. Kapalit noon ay ang utang na loob ni lolo. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin noon. Pero naisip ko, baka may kinalaman doon yung nagliliwanag na orasan. Isang araw, nakahiga ako sa kama. Pumasok yung kapatid kong babae. Nakita niya yung orasan at hinawakan niya yon. Bigla siyang napasigaw at sabi niya, sobrang init daw ng orasan. Parang nasunog yung kamay niya kaya sobrang takot siya. Nung gabing yon, nilagnat yung kapatid ko. Hindi namin alam kung anong dahilan. Pinatingnan namin siya sa albularyo. Sabi nung albularyo, may utang daw na hindi nabayaran. At ang utang na yon ay dapat nang bayaran sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip ko yung engkanto na kinuwento ni lolo sa journal niya. Kinagabihan, naglalakad ako sa labas. Nung makita ko yung nagliliwanag na orasan sa kwarto nila mama, naisip ko na baka may kinalaman yun sa sinasabi ng albularyo. Bigla akong nakarinig ng kaluskos. Paglingon ko, may nakita akong maliit na nilalang na nakatayo sa harap ko. Yung itsura niya parang galing sa panaginip na bangungot. Maliit pero nakakatakot yung mga mata niya. Parang alam lahat ng sikreto mo. Nagsalita siya at sabi niya mensahero raw siya ng isang engkanto na ang pangalan ay Roldan. Sabi nung maliit na nilalang, may ninakaw daw na heirloom ang mga ninuno ko mula kay Roldan. At yun ay ang orasan na nasa kwarto namin. Hinihiling daw ni Roldan na ibalik namin sa kanya ang orasan. Nung marinig ko yon, naalala ko yung mga journal ni lolo. Naisip ko na baka yun ang ibig sabihin ni lolo sa utang na loob. Nagdesisyon ako na ibigay sa engkanto yung orasan. Bago magpasko, sa bisperas ng Pasko, nilabas ko yung orasan at nilagay sa gitna ng bakuran namin. Nanginginig ako sa takot kasi baka multuhin kami ni lolo. Pero naisip ko rin na kung hindi namin ibabalik yung orasan, baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Kinabukasan, wala na yung orasan. Gumaling yung kapatid ko pero unti-unti rin na nawala yung swerte namin sa buhay. Dati parang palaging may magandang nangyayari sa amin, pero ngayon parang may kulang, parang may nawala na hindi namin maibalik. Nung mga nakaraang taon kasi, palaging nananalo sa mga raffle si mama. Lagi siyang may nakukuhang regalo sa mga kaibigan niya. Lagi siyang nakakapulot ng pera sa daan. Pero nung mawala yung orasan, nawala rin yung mga swerte ni mama. Sabi ni mama, coincidence lang daw yun. Hindi naman daw totoo ang mga engkanto. Pero ako naniniwala ako na totoo sila. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Yung tipong kahit saan ako magpunta, parang may sumusunod. Natatakot ako kasi parang hindi pa tapos yung kwento namin. Kwento ito ng tatay ko. Matagal na itong nangyari nung bata pa siya. Siguro mga 12 o 13 years old. Ang sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa mga kababalaghan noon. May kaibigan daw siyang ganun din ang paniniwala. Hindi raw talaga sila naniniwala sa mga multo, aswang, kapre, tikbalang at kung ano-ano pa. Para sa kanila, kwento-kwento lang yun na pangtakot sa mga bata. Kaya isang Pasko nagpasya silang mag-camping sa isang lugar na tinatawag na Puno ng Banga. Ang Puno ng Banga ay isang malaking puno ng balete na nasa gitna ng palayan.
Malayo ito sa mga bahay at mga tao. Kailangan mo pang maglakad ng ilang oras para marating ito. Ang sabi ni Papa, may kwento raw na sa puno ng banga ay nagpapakita ang multo ng isang babae kapag Pasko. Ang sabi ng iba, naghihintay daw ito ng mga mahal sa buhay na hindi na siya nahanap. Ang sabi naman ng iba, naghihintay ito ng mga taong makakasama niya sa kabilang buhay. Kaya naman naisip ni Papa at ng kaibigan niya na magpalipas ng gabi doon mismo sa puno ng banga. Ang plano nila ay magdala ng kamera at ilang pagkain na pwedeng ialay doon sa multo. Ang sabi nila, kung magpapakita man yung multo ay kukuhanan nila ito ng litrato. Kapag wala silang nakuhanan ay patunay lang na hindi totoo ang mga kwento tungkol doon. Nung una ay nagkukwentuhan lang daw sila at nag-uusap. Pagdating nila hindi naman daw nakakatakot yung lugar. Pero habang tumatagal, parang may kakaiba. Medyo maliwanag pa nga dahil sa liwanag ng buwan. Pero yung hangin, malamig at parang may bumubulong sa dilim. Pero habang tumatagal, ay unti-unti raw nilang nararamdaman yung lamig at yung takot. Para raw kasing may nagmamasid sa kanila. Tapos may nakita raw silang aso na papalapit sa kanila. Tumayo raw sila pareho at naghanda dahil baka kagatin sila. Pero yung aso raw ay biglang natakot at tumakbo palayo. Para raw bang natakot sa kanila. Doon na raw sila kinabahan. Pero hindi pa rin sila nagpatinag. Nung mga bandang 11:00 ng gabi ay nagsimula na silang makaramdam ng antok. Pero nagkwentuhan pa rin sila para hindi makatulog. Habang nagkukwentuhan sila ay narinig nila yung mga tuyong dahon na parang may naglalakad sa paligid nila. Pero wala naman silang makita. Narinig din daw nila yung himig na parang nanggagaling sa napakalayong lugar. Hindi nila maipaliwanag kung anong klaseng himig yon. Basta ang sabi ni Papa, parang may kumakanta na hindi mo maintindihan yung kanta. Nagmakaawa na raw yung kaibigan ni Papa na umuwi na sila. Pero sabi ni Papa, konti na lang at matatapos na yung Pasko. Kailangan nilang patunayan na hindi totoo yung mga kwento tungkol sa puno ng banga. Maya-maya ay dumaan yung isang lasing na kilala nila. Sabi raw nito, ay mga tanga raw sila at umuwi na dahil may naghihintay sa kanila sa ilalim ng puno. Tapos ay nagmamadali itong umalis, doon na raw talaga sila natakot. Pero dahil malapit na raw mag-2:00 ay tiniis na lang nila. Bigla na lang daw may humila doon sa kaibigan ni Papa. Parang may sumunggab dito at nawala sa ere. Yung sigaw ng kaibigan niya sobrang nakakakilabot, parang humihingi ng tulong pero bigla rin itong naputol. Nakakatayo ng balahibo. Doon na raw talaga natakot si Papa at tumakbo siya. Pero nadapa raw siya at nawala ng malay. Nung magising daw si Papa, ay may nakatayo na babae sa harapan niya. Mahaba raw yung buhok nito at nakatingin sa kanya. Ang sabi ni Papa, may pagkakahawig daw sa kanya yung babae. Parang may koneksyon na hindi niya maipaliwanag, na parang may dugo silang magkapareho. Doon daw niya napagtanto na baka kamag-anak nila yung multo na nagpapakita sa puno ng banga. Natakot daw si Papa dahil baka naghihintay ito sa kanila. Baka naghihintay ito sa mga kamag-anak niya para makasama niya sa kabilang buhay. Tumayo raw si Papa at naghanda ng tumakbo. Pero nakita niya yung kaibigan niya na nakahandusay sa hindi kalayuan. Duguan ito at parang binugbog. Tumakbo raw si Papa pauwi at nagising na lang siya sa kama niya. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, pero may dala na siyang bagong kaalaman. Nung sabihin niya sa mga magulang niya ang nangyari, ay nalaman niya na kamag-anak nga nila yung babaeng multo. Si Aling Lita pala, pinsan ng lola niya. Kaya pala may kakaibang dating sa kanya nung nakita niya ang multo. Ang pangalan daw nito ay Aling Lita, na wala ito nung panahon ng mga Hapon. Ang sabi ng iba ay ginahasa ito ng mga Hapon at pinatay sa puno ng banga. Ang sabi naman ng iba ay doon ito nagpakamatay dahil sa kahihiyan.
Ang sabi ni Papa, siya na raw ang bagong multo na nagpapakita sa puno ng banga kapag Pasko. Parang may sumpa na dumapo sa kanya at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Nakakatakot isipin na siya na ang susunod. Dahil sa tuwing magpapasko ay naaalala niya ang karanasan niya sa puno ng banga. Nung med student pa ako, may nangyari sa aking kakaibang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Siguro ay dahil sa sobrang takot ko noon o dahil may natutunan ako sa karanasan na iyon. Hindi ko alam kung matatakot pa kayo sa karanasan ko o matatawa sa katangahan ko. Pero sana ay kapulutan nyo ng aral ang kwento ko. Bago pa man ako pumasok sa kolehiyo, ay may naririnig na akong kwento tungkol sa isang lumang dormitoryo na malapit sa school namin. Sabi nila ay haunted daw yung dorm. May nagpaparamdam daw na aswang. Hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, kwento lang yun ng matatanda. Hindi bagay ang mga aswang sa modernong panahon natin ngayon, parang mga alamat lang na pangkabataan. Kaya naman noong minsang hamunin ako ng kaibigan ko na si Paul na magpalipas ng Pasko sa dorm na iyon, ay tinanggap ko ang hamon niya. Sabi ko sa kanya, hindi ako matatakot sa aswang na iyon. Ang kondisyon ko lang ay sasamahan niya ako. Pumayag naman si Paul. Nung Pasko pagkatapos ng Noche Buena, ay tumakas kami sa mga bahay namin at nagkita kami ni Paul sa labas ng dorm. Madaling araw na noon, may dala kaming flashlight at mga Christmas lights na gagamitin sana namin na dekorasyon sa loob ng dorm. Binuksan namin yung pinto, hindi naman nakalock. Pagkapasok namin, ramdam mo agad yung bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Agad naming sinaksak yung Christmas lights sa saksakan para may ilaw. Nakita namin na may mga lumang Christmas decorations pa sa loob ng dorm. Mga parol, Christmas tree at kung ano-ano pa. Sabi ko kay Paul, siguro yung mga dati pang nakatira dito ang naglagay ng mga dekorasyon na yan. Sabi ko pa, kung aswang talaga yung nagpaparamdam dito, bakit hindi niya tinatanggal yung mga dekorasyon? Diba galit sa liwanag ng parol ang mga aswang? Amoy na amoy namin yung pagkabulok ng mga bagay sa loob ng dorm. Amoy na amoy din namin yung mga dumi ng daga at ipis. Kaya sabi ko kay Paul, magtagal lang kami ng 1 oras doon. Tapos ay lalabas din kami. Habang naglalakad kami sa hallway, ay may narinig kaming tunog. Tik tik tik. Sabi ko kay Paul, baka may tumutulo lang na gripo. Tapos ay may narinig ulit kami na tik tik tik. Doon ako kinabahan, parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Kasi di ba sabi nila, yun daw ang tunog ng aswang kapag malapit na siya sa'yo. Sabi ko kay Paul, baka naman totoo ang kwento tungkol sa aswang. Tapos ay tumawa lang siya at sinabihan ako na duwag. May nakita kaming journal na nakabukas sa ibabaw ng isang mesa. Binasa namin yung nakasulat doon. Kwento yun ng isang estudyante na doon din tumutuloy sa dorm. Sabi niya, naririnig daw niya yung tik-tik ng aswang. Kapag Pasko lang, tuwing magpaparamdam daw yung aswang ay pinapailawan niya yung parol sa bintana niya, tapos ay nawawala na yung aswang. Nakita ko na nanginginig si Paul sa takot. Sabi ko sa kanya, lumabas na kami kasi natatakot na ako. Tumanggi siya at sabi niya, mag-iikot pa siya. Nagtalo pa kami kasi gusto ko na talagang lumabas. Tapos sabi niya, kung gusto ko raw lumabas, ay lumabas na ako mag-isa. Pero siya ay mag-iikot pa. Naglakad na siya papunta sa isang kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nag-iba yung itsura ng paligid. Parang bigla akong nahilo. Tapos ay nakita ko na yung mga Christmas decorations ay biglang nagkailaw. Tapos yung mga Christmas lights na dala namin ni Paul ay biglang nag-off. Tinawag ko si Paul pero hindi siya sumasagot. Hinanap ko siya sa mga kwarto. Nakita ko siya sa isang kwarto.
Nakaupo siya sa sahig at may hawak na parol. May kagat yung parol. Sabi ko sa kanya, lumabas na kami, pero hindi siya sumasagot. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko yung balikat niya. Pagharap niya sa akin, parang biglang nanigas yung katawan ko sa takot. Yung anyo niya para bang halimaw na lumabas sa kwento ng lola ko. Lumayo ako sa kanya. Tapos ay tumayo siya at sinabi niya na hindi ko raw alam ang katotohanan. Ang totoo raw ay may lahi kaming aswang. Nagulat ako sa sinabi niya. Tapos ay naalala ko yung isang pangyayari nung bata pa ako. Nung mga 5 years old pa lang ako, ay may kapitbahay kami na sinasabing aswang. Naalala ko bigla kasi parang may koneksyon sa nangyayari ngayon na para bang may nakatadhana sa akin. Isang araw ay nakita ako ng nanay ko na nakikipaglaro sa bahay nila. Pinagalitan ako ng nanay ko at simula noon ay hindi na ako pinayagang makipaglaro sa mga kapitbahay namin. Sabi ng nanay ko ay may lahi raw kaming mga aswang, pero hindi niya hinayaang makuha ako ng mga aswang na yon. Ngayon ko lang naintindihan na totoo pala yung sinabi niya na may lahi kaming aswang. Parang gumuho yung mundo ko sa nalaman ko. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya noon, pero naalala ko lang ulit nung sabihin sa akin ng aswang na kaibigan ko na may lahi kaming aswang. Tumawa yung kaibigan ko at sinabi na hindi ko raw alam na siya ang aswang na nagpaparamdam sa dorm na iyon. At dahil may lahi nga akong aswang ay naamoy niya yon sa akin. Kaya raw niya ako hanapin kahit saan ako magpunta. Sinabi niya na hindi ko siya matatakasan. Tumakbo ako palabas pero nahuli niya ako. Binuhat niya ako sa balikat niya. Nakita ko yung mga Christmas lights na dala namin. Kinuha ko yon at pinulupot sa leeg niya. Sumigaw siya at pinitawan ako. Sinakal ko siya gamit yung Christmas lights. Nagwawala siya at pilit na tinatanggal yung mga Christmas lights sa leeg niya. Pero hindi niya magawa. Nagkikisay siya sa sahig hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Tumakbo ako palabas. Paglabas ko ay naglakad ako pauwi habang hawak yung parol na may kagat. Naging simbolo yon ng kaligtasan ko. Kahit pala hindi ko gusto, ay hindi ko matatakasan ang sumpa ng mga aswang sa pamilya namin. Hanggang ngayon ay hinahabol pa rin nila ako. Parang wala nang katapusan ang sumpa na ito na kahit saan ako magtago, lagi silang nandyan tuwing Pasko. Kaya ang ginagawa ko ay pinapailawan ko yung mga parol namin. Sumpa na yata ang nakatali sa pamilya namin. Pragmatikong tao ako. Hindi ako naniniwala sa mga multo, aswang at kung ano-ano pang nilalang na hindi nakikita. Para sa akin, mga kwento lang yon na walang basehan. Pero nagbago ang lahat ng iyon nung magbakasyon ako sa probinsya namin. Nasa isang malayong bayan sa Mindanao ang probinsya namin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng bayan dahil baka may makapanood nito na taga roon at ma-offend sa kwento ko. Pero sana ay pakinggan niyo muna ang kwento ko hanggang dulo. Nagbakasyon ako sa probinsya namin para sa holidays. Nung makarating ako doon, may napansin agad akong kakaiba sa paligid ng bahay namin. May isang malaking puno sa di kalayuan mula sa bahay namin. Nung unang gabi ko doon, napansin ko na yung mga sanga ng puno na yon ay mahahaba. Tapos yung mga dulo ng sanga ay parang naglalakad papunta sa bahay namin. Hindi ko maintindihan kung paano nangyayari yon. Pero nakikita ko yung mga anino ng sanga sa dingding ng kwarto ko na parang mga kamay na naglalakad papunta sa direksyon ng bahay namin. Nung sumunod na mga araw, napansin ko na yung ilog sa bayan namin ay umaagos pabalik tuwing dapit hapon. Nung una, akala ko ay namamalikmata lang ako. Pero ilang beses kong pinuntahan yung ilog at ilang beses kong nakita na umaagos pabalik yung tubig nito. Nagtanong ako sa mga matatanda sa amin at nalaman ko na may diwata na nagagalit sa pamilya namin.
Dahil daw sa amin napunta sa ibang tao ang lupa na dati pag-aari ng Diwata. Parang naagawan siya ng teritoryo kaya galit na galit siya. Yung puno na malapit sa bahay namin ay bahagi ng teritoryo ng Diwata. Kaya pala parang lumalapit sa bahay namin yung puno na yon. Kaya pala umaagos pabalik yung ilog. Nagbibigay ng babala ang Diwata sa amin. May nakausap akong matandang lalaki doon na nagkwento sa akin ng mga karanasan ng ibang tao sa Diwata. Marami raw residente ang nakaranas ng mga kakaibang pangyayari. May mga batang nawawala kapag dapit hapon. May mga alagang hayop na bigla na lang namamatay. May mga pananim na hindi tumutubo. Marami pang iba. Isang gabi na tahimik ang lahat, narinig ko yung ilog na parang umaagos papunta sa bahay namin. Lumabas ako at nakita ko na yung ilog ay umaagos papunta sa direksyon ng bahay namin. Tapos yung puno na malapit sa amin ay halos nasa bakuran na namin. Parang may buhay yung puno na parang may sariling isip na gustong pumasok sa bahay namin. Nakakatindig balahibo talaga. Doon na ako natakot dahil alam ko na yung Diwata ay nagpapakita ng kapangyarihan niya sa amin. Nagagalit siya at humihingi ng hustisya para sa pagkasira ng kanyang teritoryo. Kinaumagahan ay nagpaalam ako sa mga kamag-anak ko na babalik na ako sa syudad. Hindi ko na kayang manatili pa sa probinsya namin dahil sa takot ko sa Diwata. Parang bawat galaw ko may nakamasid sa akin at hindi ko na matiis yung kaba na nararamdaman ko. Habang nasa biyahe ako, nararamdaman ko na may sumusunod sa akin. Pakiramdam ko ay nakamasid sa akin ang Diwata at binabantayan ang bawat galaw ko. Nung makarating ako sa syudad, hindi pa rin nawala yung pakiramdam na may sumusunod sa akin. Parang may malamig na hangin na laging nakapaligid sa akin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako nakatulog ng maayos. Lagi akong napapalingon sa likod dahil pakiramdam ko ay may nakatayo ron na nagmamasid sa akin. Ilang linggo rin akong hindi mapakali hanggang sa unti-unti ay nawala rin yung pakiramdam na may sumusunod sa akin. Simula noon ay natakot na ako sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi ko alam kung anong kayang gawin sa akin ng Diwata na yon. Pero sana ay hindi na ako guluhin. Babala na rin sa mga makakapanood nito, huwag niyong i-underestimate ang mga ganitong nilalang. Hindi natin alam kung anong kayang gawin nila sa atin at baka isang araw kayo naman ang makaranas ng ganito.